Yes, Amiel, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jack, alauna 40 ng hapon na maglandfall si Typhoon Kongray sa Taitung, Eastern Taiwan ayon sa Central Weather Administration. Kasalukuyan itong nananalasa sa buong isla dala ang malakas na ulan at hangin na aabot sa 184 kilometers per hour at wind gust na aabot sa 227 kilometer per hour. Tinatahak ng bagyo ang direksyong northwesterly sa bilis ng 21 kilometers per hour. Jack, tayo sa local report, isa na ang nasawi at nasa 73 na naman ang sugatan dahil sa bagyo at mayroong 2 Czech tourists ang nawawala sa Toroco National Park. Nagdulot ng mga pagbaha sa Hualien, Eastern Taiwan ang malakas na ulang dala ng bagyo. Nasa 500,000 mga bahay ang nawala ng supply ng kuryente as of 1 p.m. ayon sa Taiwan Power Company. At mahigit na mga 500 inbound at outbound flights sa Taiwan ang kansilado ngayong araw. Kagabi ay maagang nagdeklara na walang pasok sa mga paaralan at opisina ang mga lokal na pamahalaan sa buong Taiwan. Nagpaalala rin ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga Filipino community sa Taiwan na mag-ingat at makipag-ugnayan kung sakaling maapektuhan ng kalamidad. Nag-deploy rin ng pamahalaan ng 36,000 na military troops para nakantabay sila sa rescue efforts sa buong Taiwan. Pangatlong bagyo na itong Kongray na naglandfall sa Taiwan ngayong taon. Jack, ayon sa Central Weather Administration, maaaring humina itong bagyong Kongray habang tinatahak nito ang bulubunduking bahagi ng Taiwan. Nandito ako ngayon sa Yunlin County at nararanasan natin ang pabugso-bugsong lakas ng hangin na may dalang ulan at maaaring maranasan hanggang bukas ng umaga dito sa Taiwan ng epekto ng bagyo. Nakatabay tayo, Jack, kung magdedeklara ba ang mga local government kung wala pa rin pasok hanggang sa araw ng bukas sa mga eskwelahan at ganoon din sa mga opisina. Jack? Maraming salamat, Amiel Pascual.